So, good day, Miss Darlene Ehe, and thank you for allowing my team to conduct an interview today. But before that, I'm Ken Christian D. Ehe on the behalf of my groupmate from Batangas State University, a fourth-year engineering student. We are here to ask you some question about how you handle your organization as a member of top management or specifically a supervisor. Good evening po sa ating lahat. Ako si Miss Darlene Ehe, 35 years old, college graduate as Bachelor of Science and Information Technology. And ako po ay currently CCO Supervisor sa Middle East. So, for our first question po, bilang manager ng inyong negosyo, paano niyo na ipatupad ang aspeto ng planning sa inyong organisasyon? Meron ba kayong sinusunod na plano o routine sa araw-araw upang masiguradong nananatili kayong aligned sa inyong mga objectives? Bilang isang CCO Supervisor, meron kaming sinusunod na plano sa araw-araw. Before mag-open ang aming store, meron kaming 10 to 15 minutes na briefing sa aming mga staff kung ano yung mga gagawin nila sa cash counter, kung ano yung mga promo. Paano nyo po inaayos at ino-organize ang team o mga tao nyo para masiguradong lahat ng task ay magagawa ng maayos at on time? So timely po, time by time, nire-remind namin yung mga staff namin na dapat gawin nila yung mga binibigay namin sa kanila na mga responsibility. Tulad na lamang sa schedule, lagi namin silang nire-remind isa-isa. So doon meron kaming mga group, nire-remind namin sila din isa-isa kung ano yung mga schedule nila, ano yung mga dapat gawin. What criteria do you or did you use when hiring for a new position, and how do you ensure na these criteria and staffing processes align with the organizational goals po? Yung hinahanap namin sa mga empleyado, so dapat sila ay masipag, role model sila sa kanilang mga co-workers, at meron silang disiplina sa kanilang sarili. Since isa o kabilang kayo sa tinatawag na top management o manager o your supervisor, paano nyo na-handle ang inyong mga empleyado in terms of communication? Meron po ba kayong tips para sa mas malinaw at kalmadong pag-ugnayan sa mga individual around your organization? So doon sa Middle East, na-handle ko doon ang ang empleyado namin kasi doon ay iba't iba ang lahi. So dapat doon talaga meron kayong mahabang pasensya sa mga staff. Dahil sila, iba't ibang ugali nila. Hindi tulad nating mga Pilipino. Doon, pag ayaw nilang magtrabaho, ayaw nila. So, dapat lagi nyo silang i-remind. Paano nyo po sila namomotivate at nalilid yung mga staff nyo para mas magawa niya po nila ng mas maayos yung task na naka-assign sa kanila? So, ini-encourage namin sila lagi na dapat ganito ang gawin. Tinuturoan din namin sila kung paano. Yan. Tulad ng mga lokal, mga staff namin doon, hindi sila masyadong magaling mag-English. So kami yung nagmo-motivate sa kanila na dapat ganito ang gawin. Dapat ganyan. Dapat magsipag sila sa trabaho. Anong mga sistema po kaya o proseso ang meron sa inyong organisasyon upang masubaybayan ang mga budget, schedule at resource utilization upang matiyak ang maayos at epektibong operasyon nyo po? Batay sa aking experience nung nandun ako sa Middle East, weekly meron kaming meeting with the general manager. Doon dinidiscuss kung ano yung mga problema sa iba't ibang department, ano yung mga reklamo ng customer. Additional question lang po, nakapagtrabaho po ba kayo dito sa Pilipinas? Oo. Sa supermarket din. Ilang years po kayo doon? Nagtrabaho ko din sa City Mart 3 years. Itatanong ko lang po kung anong difference ng pagtatrabaho dito sa Pilipinas at sa ibang bansa.
Sa ibang bansa, ang oras kasi nun at saka dito magkaiba. Dito ay advance ng 4 hours. Noon natatapos kami ng trabaho, mag-start kami ng kunwari, ang duty ko closing, mag-start ako ng 4 p.m, matatapos ako doon 1 a.m. na. Hindi tulad dito, pagpasok natin ng umaga, mga around 9 a.m, tapos na tayo sa gabi ng mga 9 p.m. Malaking pagkakaiba, malaki yung adjustment. General question lang po. Bilang isang supervisor po, paano nyo po masasabi o ano po yung tips na pwede nyong i-advise sa mga empleyado na gusto ding marating ang inyong position? Ano po yung mga tips and tricks na pwede nyong i-advise sa kanila? Bilang isang CCO supervisor, for almost 3 years ako doon sa Middle East, dapat kayo ay maging role model sa inyong team. Nandun ang inyong mahabang pasensya lagi. Number 1 yun. Mahabang pasensya nyo sa mga staff. Tapos in the way ng pakikipag-communicate ninyo, dapat hindi nyo sila papagalitan sa harap ng mga co-workers. Kung may problema, dapat tawagin nyo sila sa office, doon nyo kausapin. Okay, ma'am. Thank you po, ma'am, Thank you so much po for taking the time to speak with us today. We really enjoy learning about your background and experiences na for sure alam namin na magagamit namin when finally get the chance to manage a certain organization. Again, thank you po. It was a pleasure speaking with you and have a great day ahead po. Thank you po. Thank you. Thank you po. Thank you po.